Alright mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo, sa ating mga channel subscribers, followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And once again, may God bless us all. May God bless our country. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan, itong former spokesperson ni Digong, yung Butiking Pasay, hindi po yung pugante yung sinasabing hindi niya kilala yung pagpuganting si Harry Roque. Kasi may tahasan po siyang sinabi, mga kababayan, no? Kaya nga sabi natin diyan sa ating quote card, sa ating thumbnail, sorry naman hindi po quote card. Sara Duterte gagamitin ang Aquino? Di ba? Tama, mali, no? Alam nyo, unang-una gumamit na sila ng Aquino. Nagalit ang mga, siyempre, mga dilawan. Gagayahin pala. Sara Duterte gagayahin ang mga Aquino. Sal Panelo sinabing isang delusional. Sinabihang isang delusional. Yan po ang ating pag-uusapan. Kasi itong si Sal Panelo, totoo namang delusional. Nangangarap ng gising. Nakatulala sa hangin. Ang yabang-yabang ng isang Butiking Pasay na ito. Okay? So, umpisahan natin mga kababayan. Diyan po sa balita ng Inquirer.net. Ayan, meron po tayong ebidensya. Hindi po tayo nagpi-fake news. Duterte death in detention may lead to VP Sara presidency. Sa Tagalog, ang kamatayan ni Digong sa kulungan ay maaaring magbigay presidensiya sa kanyang vice presidenteng anak. Ang haba ng translation, Tokis. Ganun lang po talaga Di ba? So yan po yung tahasang sinabi ni Panelo. Bakit niya sinabi yan? Ito po may history, mga kababayan, may history. Ang sabi ni Panelo, tingnan ninyo ang history ng ating bansa. Tulad nung kay Ninoy Aquino Jr., ang ang asawa ni Corazon Aquino, ang nanay ni Panot, no? Nung namatay si Ninoy noong 1982, after ng snap election ng 1986, ang nagwagi ay ang dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Pero nag-EDSA revolution po ang mga hitad, ang mga dilawan, ang mga simbahang Katoliko. Ayon, iniluklok si Cory Aquino at ginamit ang pagkakamatay ni Ninoy. Di ba? Yun ang playbook niya. Ginagamit nila ang playbook ng mga Aquino. Gagayahin ni Sara Duterte ang mga Aquino, mga kababayan. Pasensya naman po sa Aquino family Hindi po natin nilalambas o sinisira ang mga Aquino. Kinokomentuhan lang natin kasi yung sinabi ni Panelo, no? Tignan ninyo ang mga Aquino, sabi niya, si Cory, di ba? Yumao ang kanyang asawa na assassinate, naging hero, pero naging presidente si Cory. Now, sabi niya, years later, naging presidente si Noynoy Aquino. Bakit? Namatay din yung nanay niya. Ayan. Lahat na lang ng mamamatay na prominent people like yung mga leader na prominente, pag namatay, yung mga kamag-anak o yung mga immediate relative na iluluklok sa mataas na posisyon. Di ba, Panelo? Ganun lang po. Pasensya naman kung nabanggit natin ang mga Aquino kasi yan po ang hinahalimbawa ni Salvador Panelo. Wala na po siyang ibang hinalimbawa Kasi sila naman yung talagang merong in history, naging presidente si Corazon Aquino dahil namatay si Ninoy. Naging presidente si Panot
O si Pinoy dahil namatay ang kanyang nanay. So yan din ang gagayahin nila. Remember, sinabi rin ni Sara Duterte, nagnanais daw na umuwi na ng Pilipinas si Digong. Ano ang sabi ni Sara Duterte? Pag mangyari yon, baka maging Ninoy 2.0 ka. O diba? Gamit na gamit nila ang playbook ng mga Aquino. Hoy, mga Duterte, sa Aquino po yun. Huwag po kayong manggaya. Kanila po yun. History nila yun. Huwag nyong gayahin ang history nila, mga kababayan. Ay, nakakahiya, Gaya-gaya, mga puto maya. Buti sana, kung may kakampi kayong mga simbahang Katoliko. Kaso wala po Pati simbahang Katoliko, chinachastise na ang tatay mo. Kinalaban ng tatay mo ang mga Katoliko at sinabihang, your God is a stupid God. Minura pa ang Diyos. Anong klaseng PI na Diyos ito? Yun ang sabi niya. Kaya, hindi matanggap yan ng simbahang Katoliko. Never in their minds that they will side with Digong na isang mass murderer, isang sinungaling, isang manyakis. Iba po ang ipinaglalaban ni Digong at ni Sara Duterte. Ang interest lang ng Duterte family. Ayan Sabi po yan ni Panelo hindi po ako nagsabi niyan. Pasensya naman sa Aquino family dahil nagamit kayo ni Panelo. Ikinukumpara niya ang history ng Aquino sa magiging future history ng mga Duterte. However, mga kababayan, may pumalag po dyan. Pinalagan siya dyan. Unang-una, yung Ninoy Aquino 2.0 na gustong mangyari nila na magiging martyr si Digong, babarilin na lang para bigyan ng rebulto, marami pong pumiyok. Si Leila de Lima, pumiyok. Yung Luke Espiritu, pumiyok. Sino pa yung mga pumiyok ng mga dilawan, anti-Marcoses at anti-Duterte? Nag-CPU-kan po. Even yung si Yusek Attorney Claire Castro, kakamping naman yan. Pero nagtatrabaho para sa gobyerno, pinalagan din sila. Dare not to compare. Sabi nila kay Digong at Ninoy Aquino. Si Ninoy, nagpakamartir talaga. Yun ang alam nyo, nagpakamartir. Pero si Digong, ano siya, berdugo. Yun ang pagkakaiba nila. Now, may isang namang sumagot ngayon dyan sa claim ni Panelo. Kaya tinawag siyang delusional. Politiko. Delusional. Akbayan hits Panelo's claim that Rodi Duterte's death will secure Sara Duterte's presidency. Ayan. Panelo, delusional ka. Nananaginip ka ng gising. Masyado kang mataas ang pangarap mo. Sa bagay, libre namang mangarap, pero yung maging sobra-sobra, delusyon, imahinasyon, Sabi dito ng Akbayan Party List Representative si itong si Percy Sendanya, yung binalaura ni Bato. Sabi ni Bato, halika dito, sampalin kita kasi ngiwi ang muka mo. Nung nalaman niya ang dahilan bakit ngiwi ang itsura ni Representative Sendanya, nagsorry siya, pero alam mo na, ang mga tulad ni Bato na mga kakampi ng Duterte, supporter ng Duterte ay mapanglait. Ngayon, si Representative Sendanya nagbigay po ng marahas na sagot diyan kay Panelo. Delusional ka, Panelo, delusional. Ayan ang sabi ni Representative Sendanya. The camp of Robredo Duterte should stop likening him to Ninoy Aquino and his family. Magsitigil daw kayo. Kayong mga kampo ng Duterte, mga minions niya, ikaw Panelo, tumigil ka. Wag mo daw ihahantulad ang pamilya Duterte sa pamilya Aquino, as well as the absurd notion that his supposed death could secure his daughter's place in Malacanang. Talagang, ba yan, with finality, period ba yan, Panelo, na pag namatay si Digong, automatic, magiging presidente si Sara Duterte? Neck mo. Unang-unang mong makakalaban, yung mga dilaw, yung mga grupo nila Sendanya, mga progressive group, yan ang una nyong makakalaban. Kaya yung sinasabi mong for sure si Sara na maging presidente pag namatay si Digong, ilusyon mo lang yun. Hindi lang sila masyadong advance mag-isip. Delusional pa. A mass murderer death does not make a president, lalo na kung ang iniwang pamana ay dugo, pagtataksil at kawalan ng pananagutan.
Si Ninoy ay bumalik sa bansa bilang bayani at matapang na sinalubong ang mga bala. O sige, given na nga yan. Pamigay nyo na nga kay Ninoy yan. Pero sa akin, hindi po ako ano dyan kay Ninoy. Hindi po ako naniniwalang hero yan. No? O sa akin yon. Ha? Pasensya naman. Sa akin yon. Dahil ako, nalalaman ko din ang history. Hindi po ako bulag. Hindi porket ayaw ko sa Duterte, kakampihan ko na tong mga dilaw na ito. Hindi po. Alam natin ang katotohanan. Ha? Hindi ko sasang-ayunan yan. Yung hinarap yung bala, si Luke Espiritu nga, kinastigo ko eh. O, hinarap daw ni Ninoy yung mga bala ng Marcos. Napatunayan mo? Bala ng mga Marcos yun? O, di ba? Itong si Sandanya, hinarap daw ang mga bala. O, sige, hinarap ni Ninoy. Di ba? Sige, yun na. Si Duterte, matapos ang walang katapusang palusot, takot na inilipad sa dahig para harapin ng ICC na kunwari hindi niya aatrasan. O, yan. Tapang-tapangan eh. O, di ba? O. Yan. Tapos dito, sabi niya, si Cory ay bunga ng isang popular na pag-aaklas laban sa diktadorya. O, popular pala yung pag-aaklas nila. Popularity lang pala eh. Oo. Popular si Cory dahil walang alam eh. Nailuklok lang dahil sa popularidad. Parang si Robin Padilla. Oo. Si Duterte naman, si Sara Duterte naman, mula sa anino ng Verdugo. Si Pinoy ipinaglaban ng West Philippine Sea. O, dyan naman ako mag-agree. Si Digong, naging duwag, natuta ng China, I agree. O, dyan tayo magkakasundo pagdating sa West Philippine Sea. If the Duterte camp believes their brand of leadership by body count will be rewarded with political sainthood, they are sorely mistaken. No amount of historical cosplay will turn a dynasty of executioners and traitors into democratic torchbearers. Dito ka nagkamali, Sindanya. Ha? Traitors. Sino pa ang traitors? Sorry naman. Ha? Instead of indulging in twisted fantasies about Duterte's death as political strategy, his camp should face the reality that justice is coming. Cold, impartial, and unshaken. Ayan, sige. Bala kayo mag-away. Pero, ako, iba po ang pananay ko kay Ninoy Aquino. And history, sa akin, will never repeat itself. If we repeat our history, therefore, we never learn from it. Kaya nga may history para we learn from it. 'Di ba? Para matuwid natin ang mga dating pagkakamali. Pero kung uulitin ulit 'yan, wala na. Ano tayo? Wala. Tayo yung mga tanga at bobo, 'di ba? Ako, pasensya naman, Representative Sendanya. Yung mga papuri mo sa mga Aquino, hindi ko po maaayunan 'yan. Except sa West Philippine Sea, diyan tayo magkakampi kasi West Philippine Sea advocate din ako. Ang atin, ang West Philippine Sea ay atin. Pero yung banat mo kay Panelo na delusional, agree ako dyan. Yung banat mo sa Duterte mga Verdugo, agree ako dyan. Pero yung papuri mo sa Aquino, lalong-lalo na kay Ninoy at Cory, hindi po ako mag-agree. Sorry naman po. At pasensya na rin po sa Aquino family. No? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.